So, again, good evening po. Ako po si Paul, volunteer teacher dito sa Living with Meditation. So, ang topic po na i-discuss po natin is how how one should pray something. Sorry, hindi ko nakabisado. Pero anyway, naalala ko, no, yung kung paano, kasi yun kung paano tayo magdarasal. Naisip ko kanina, iba pa yung kung paano tayo magdarasal. Iba pa yun sa kung ano ang idadasal natin. Kung ano ba yung ipipray natin. Iba pa yun sa how one should pray. At iba pa yung what we should pray for. So anyway, naalala ko no yung isang prayer no ni Lord Chaitanya Mahaprabhu, no? Siya yung founder o yung nagtuturo ng Sankirtan movement, no? Yung tinatawag na congregational chanting of God's name na madalas nating gawin. So, yun yung prayer na naalala ko na dito sa title natin na how one should pray, ganun, kung paano, no? Anyway, so ang prayer niya doon is ang unang-una niyang sinabi, no, is yung we should pray, no, or glorify the Supreme Lord in a humble state of mind. No? Yun yung unang-una. Hindi pwedeng wala tayong ganong kondisyon as we pray. No? Kasi, bakit ba tayo nagpe-pray? Anyone? Meron bang gusto sumagot kung bakit tayo nagpe-pray? Anyone? Meron bang gustong mag-guess kung bakit nagpe-pray? Alam ko, alam nyo. Pero baka gusto nyo i-share, no? Kung ano yung dahilan. Yes po, si Sir John Lars po. I think it's for consolation to console ourselves with regards to the struggles that we are experiencing. So we're praying na para hindi tayo mabigatan. Yes, maibsan sa madaling salita. Thank you, Sir John. Maibsan yung kalagayan natin. So, sa madaling salita, we are asking, in a sense, no, in one sense, we are asking Tulong. help, diba? Help. So, in that situation, if we are asking help, we should be feeling, no? Yung feeling natin should be, kung tayo nanghihingi ng tulong, mapagpataas pa ba tayo nun? Or feeling ba natin kaya natin? So, in that way, no, if we are praying, we should pray, no, in a mood of humility. Kasi we are asking for help, no, tulungan tayo, may pinagdarasal tayo, diba? We are asking God for something to help us. So, the mood should be in humility, na parang, Lord, hindi ko na po ito kaya, di ba? Meron tayong ganong attitude. Hindi yung mapagmataas pa tayo. So, yun yung una. No? One should pray, no, or glorify the Supreme in a humble state of mind. Okay? Isa yun. Isa pa, naalala ko is feeling oneself to be lower than the straw in the street. Isa yun, magkasama yun, di ba? Parang ang feeling natin should be hindi tayo mataas kahit kanino man. No? Isang napakagandang quality, no, na nagpe-pray tayo in that way. Naalala ko naman this time yung, ewan ko kung familiar kayo sa story sa Bible na
yung time ni Lord Jesus Christ na meron silang nakita, no, na nag nag nagbibigay ng pera sa simbahan na 'yon, no? So yung isa, nagbibigay siya ng pera, ano lang, barya lang, halos barya lang. Ewan ko naalala niyo 'yan, no? Barya lang yung binibigay niya. Okay? Pero yung barya na 'yon, no? Yun na yung lahat niya. Yung lahat ng pera niya. So, inaalay niya, no, sa simbahan, no, he's praying to God, no, offering his money. Ngayon, may dumating na na mayaman. Yung mayaman na yun, ang daming dala. Ang daming dala niya, ang daming pera. Sabi niyang i-offer sa madaling salita. At the same time, nakita niya yung tao nag-offer ng kaunti, no, kaunti, no. Sa tingin niya kaunti na yung binigay. So, kasi in-offer niya, tapos iniisip niya na mas marami siyang nai-offer doon sa taong nakita niya na mas konting kumpara sa in-offer niya. Ngayon, nung napansin yun ni Lord Jesus Christ, nakita yon, tinanong niya yung mga disciples niya, sa tingin niyo, sino sa dalawa yung mas maraming in-offer? No? So, ang mas maraming in-offer in that sense, no, yung kakaunti. Kasi yun na yung lahat-lahat niya eh. Yung isa naman, although nag-offer siya, let's say nag-offer siya ng 100,000. Pero yung nasa bank account niya, 100 million pa. Pero yung isa, nag-offer ng 10 piso, pero lahat na yun, wala na siyang natira. And bukod pa ron, no, yung ma-relate ko lang doon sa feeling oneself, no, to be lower than the straw in the street. Bukod pa nun, yung isang nag-offer ng supposed to be marami, no, tingin niya pa ron sa tingin niya pa mas mataas siya doon sa isa. So, ganon, no, yung mood ng offering, kung paano tayo magdasal, should be like that, na we should be feeling lower, no, than anyone else. Yung lower than the straw in the street. No, alam mo yung straw, yung sa street, yung mga dayami, yung tuyong damo, no? Isa pang dapat natin matandaan kapag tayo nagdarasal ay maging maging bukod sa humility, di ba? We should be also more tolerant, no? Ang description ng prayer is more tolerant than a tree. So, ibig sabihin, magkasama yun eh. Kung may humility tayo, kasama yung pagiging tolerant natin. Ibig sabihin, hindi tayo, basta-basta, nagpapa-apekto. Alam mo, may nagsabi sa atin na supposed to be hindi maganda. We can simply tolerate that. Why? Because magagawa natin yon kung meron tayong humility. No? Magiging tolerant tayo. Alam mo, may nagsabi sa atin, ayan, hindi yan masyado nagsisimba, gano'n, o kaya, marami ang, utang, di binabayaran, gano'n. So, tayo, kung we are feeling humble, no, hindi tayo basta-basta, hindi natin kailangan i-depend yung sarili natin. Or we tolerate yung mga nagagawa sa atin na let's say mali, mga nagagawa sa ating mali. No, we should be like that also. No? Naalala ko naman diyan yung prayer naman ni Lord Jesus Christ, no? Na yung magpatawad tayo, no? Yung nagkasala sa atin, no? Yun. Magkasama. No? Yung pagiging tolerant, no? At being nasa rin tayo, mood rin tayo ng pagiging mapagpatawad, no? Kasi
katulad niyan, halimbawa, let's say magpe-pray tayo. No? Ang mood natin, magpe-pray tayo, manghihingi tayo ng, let's say, kasi kanina sabi ni John, no, isa sa mga parang dahilan kung ba tayo nagdarasal is humihingi tayo ng tulong. Okay? Okay? Yung isa naman, pag nagpe-pray tayo, isa pa is nanghihingi tayo ng kapatawaran, no, forgiveness. Pero, no, at the same time, we should also be forgiving. No? As Lord Jesus Christ puts it, di ba? Patawarin mo po ako gaya ng pagpapatawad ko sa mga nagkasala sa akin. Okay? That's also the proper way or yung tamang mood, prayerful mood na meron tayong ganong pairamdam na marunong tayong magpatawad ng iba na nagkasala sa atin. Hindi tayo pwedeng magdasal na patawarin niyo po ako, pero yung ibang nagkasala sa akin, hindi ko papatawarin. No? Hindi yun, masabi natin, hindi siya pleasing, hindi ka akit-akit na ugali. No? Actually, merong story about that Yung, ewan ko alam, sa Old Testament ito na story. Yung merong king na meron sa kanya nagkautang sa king, no? Maraming utang sa kanya. Tapos, hindi siya makabayad, no? Tapos, nakikiusap siya doon sa king na pagbigyan pa siya, no? Ng pagpasensyaan pa siya. Gagawa niya rin siguro ng paraan, babayaran niya rin. So, sa madaling salita, pinagbigyan naman siya ng king, ng hari na yun. So, hindi siya agad-agad siningil o hindi siya pinarusahan, no? Pero ito namang tao na to, no? Yung may utang sa king, meron ding taong nagkakautang sa kanya. May pag-uutang sa kanya. So, sinisingil niya ngayon. Ang sitwasyon, hindi pa rin siya makabayad yung tao na yun. Pero yung nanghihingi yun ng parang siguro extension or whatever, siya na ini-explain niya na hindi pa siya makabayad. Pero ang ginawa ng tao na yun, hindi siya pinatawad. Hindi siya pinatawad. Ang ginawa sa kanya parang somehow siguro pinakulong o kinasuhan o whatever. No? So, sa madaling salita, talagang hindi siya nagpatawad. Okay? Pero siya, yung pagkakautang niya sa hari, pinakiusap niya na excuse siya, patawarin siya o bigyan pa siya ng extension. Pero yung sa kanya na nanghingi, yung may utang sa kanya, hindi niya binigyan ng ganon. Nung nalaman ng king yon, no? Inano na siya. Pinarusahan na siya sa pagkakautang niya. Kasi siya nga pinatawad siya Kumbaga binigyan siya ng extension, binigyan siya ng consideration. Pero yung nagkautang sa kanya, hindi niya yun ginawa sa tao na yun. So, if we pray for forgiveness, we should be in the consciousness also of forgiving others na nagkasala sa atin. Okay? So yun, isa yun. No? Yung mga dapat nating mood o qualities, no? As we pray, no? Humility, ang tayong humility, okay? Being nagpapatawad tayo, nagpo-forgive tayo, marunong tayo mag-forgive, no? Okay? Intolerance, isa pa yun, no? Marunong tayo mag-tolerate ng mga nagkakasala sa atin. Okay? At yung babalik tayo ron sa prayer ni Chaitanya Mahaprabhu, no? Yung founder ng Congregational Chanting. Yung giving respects to others. No? Isa yon. So, meron tayong humility, meron tayong tolerance, meron tayong being forgiving, meron tayong respect. No? And
and ready to offer all respects to others. Meron tayo dapat, no? No? Without, no? Hindi lang basta nag-offer tayo ng respect, without expecting others to respect you. No? Kasi, sometimes, ba, mag-offer ka ng respect para sa mga tao, di ba? Pero, ang problema, pag ikaw, hindi ka nila nirespeto, di ba? Babawiin mo na rin yung respect mo. Ba, binigyan ka ng respect, ako hindi mo ako nirespeto. Parang gano'n. No. Ang true respect is, you are ready to offer all respect without expecting others to respect you. No? Kasi bakit mo naman sila i-expect na irespeto ka kung ang ano natin is nandun tayo sa feeling na ano tayo, na yung feeling lower than the straw in the street. Ibig sabihin, in full humility. No, kahit hindi tayo respetuhin, okay lang tayo, no? In our society, no, hindi 'yun ang tinuturo, no? 'Di ba? Ang tinuturo sa atin dapat proud, 'di ba? Taas no, kahit kanino. No? May ganun tayong turo. Pero ang mga turo ng mga saintly person, no, yung mga pure lover of God, no, is hindi ganun, mapagpakumbaba. Hindi yung feeling mo ang taas natin o kaya kailangan ko respetuhin niyo ako, no? Parang ganun. Ang dami-dami ko nang ginawa, ang dami. Parang uh, uh, we tend to, no, parang we tend to do business. Kung ba binigyan kita ng respeto, bigyan mo rin ako. No, ang real respect hindi ganoon. No, real respect is you offer respect to others without others expecting others to respect you. No? So yun yung napakataas na level ng ng humility. No, hindi sa ngayon siguro kung hindi pa natin magagawa, hindi naman siya pwedeng parang artificially na kailangan ganito o kailangan humble ako. Kung wala pa tayo sa ganong stage, no, we should continue praying to be able to reach that stage, no? And that stage is possible. No, makikita natin ito sa buhay ni Lord Jesus Christ. No? Naalala niyo yung tawag dito yung ginawa na sa kanya yung pagpako sa krus, 'di ba? Pinako na siya sa krus. Tapos yung God the Father, no? Siyempre, hindi siya natuwa, no? Anong dasal ni Lord Jesus Christ? Sabi niya, please forgive them for they don't know what they are doing. Isipin mo, siya na yung sinaktan. Sinaktan na siya. Pero, nakuha niya pang ipagdasal yung mga tao na yun. Na, patawarin niyo po sila. Hindi po nila alam yung ginagawa nila. So, that's the level, no, that's the mood that we should be in, no? Humility, tolerance, being forgiving, no, and ready to offer all respects to others. Ngayon, kung nandyan tayo sa state na yan, of mind, no, nandyan tayo sa state of mind na yan, we will be able, no, to always pray, to always give praise, no, to the Supreme Person, to always glorify the Supreme Person with our prayers, no? So, yun yung naalala ko na dapat nating state of mind, no? O yung feeling natin, no? May ganun tayong feeling. So, yun yung way kung paano tayo magpe-pray. Dapat nasa ganun tayo. Hindi yung isa pa, no? Hindi yung parang isa pa. Yung sincerity. No? Totoo tayo sa ating pagdarasal, no? Totoo tayo.
kailangan matutunan din natin yon. Hindi yung pag nasa, halimbawa, say nasa simbahan tayo, ang bait natin, pero pagdating natin sa bahay na, iba na. No? Iba rin yon. No? Hindi dapat gano'n. No? Kung nasa simbahan tayo, kung ano yung attitude natin sa simbahan, dapat dinadala natin sa bahay yun. Dapat dinadala natin sa community yun. Hindi yung ang bait natin sa simbahan, pagdating natin sa bahay, grabe yung ginagawa natin sa mga kasama natin sa bahay, 'di ba? Kung makapagmaliit tayo ng ibang tao, 'di ba? Ano 'yun? Hindi 'yun maganda, no? Hindi rin maniniwala sa atin yung mga tao, no? Sabihin 'yan, taong simbahan pa naman 'yan, pero 'di ba may gano'n, no? Parang ba't kaya siya ganyan, no? So anyway, it's not because of the simbahan or the church or whatever, but it's the problem of the individual also. Hindi naman dahil sa simbahan kaya siya naggaganon, no? Anyway, so yun yung mga naalala ko na dapat nasa ganong state tayo kung tayo ay nagdarasal. No, ulitin ko, meron tayong humility, being forgiving, tolerance, respect, sincerity. No? Yun yung mga sincere. Yung mga kailangan natin. Yung sincerity means sincere tayo sa ating pagdarasal. Kung ano man dinarasal natin, totoo sa atin. No? Okay? Yung mga kailangan natin. Ngayon, gusto ko na rin i-discuss, no? Yung ano ba yung dapat nating dasal. Kasi yung kanina yung kung paano tayo dapat magdasal, di ba? Ngayon naman, kung ano ba yung dapat nating idasal. So, Haribol, sir. yes. Sorry po for cutting you. Parang Yes. nag-raise ng hand po si Kial Eric. Oh, sige. Sir Eric, go. May question po kayo, sir, or meron po kayong gustong share? Si Eric, or napindot lang yung hand? Okay, parang napindot lang, sir. Sige po. Okay. Sige. So, continuing, no? Kasi kanina akala ko yung i-discuss natin yung pero nung binasa ko yung title, no? Iba pala yun. No? So, ngayon naman, ano kaya ang maganda nating ipagdasal? Kasi kanina, sabi ni, sino ba yung kanina nating nakausap? Sorry, nalimutan ko na agad. Si John Lars po. Yan. So anyway, sabi niya, we pray para makonsole tayo or matulungan tayo sa ating situation. And that's okay. Yun talagang natural nating ginagawa. Kung tayo, mapagdasal tayo. Natural yon in a sense na pag nakaka-experience tayo ng paghihirap o kailangan natin ng tulong, we seek God for help. And that's, ito ay normal, no? Kasi bilang yung Supreme Person, Supreme Father, siya yung tatay nating lahat, no? Yung Diyos Ama, siya yung tatay nating lahat. Bilang anak, it's natural for us to take shelter sa Diyos, no? Humingi tayong tulong sa Kanya. So ano ba yung hihingi natin? Ano ba yung mga tulong? So usually, no, nagdarasal tayo. Nagdarasal tayo ng ano ba ang mga pinagdarasal natin? Anyone? Sige nga, tingnan natin kung meron kayong example ng dasal natin. Anyone na gusto nating i-share kung ano, sample. Magbigay ng example kung ano yung dinadasal natin. Ano ba yung usually prayer natin? Ben Beth po. Yes po. Ano po yung niya po, ma'am? Yes po. Good evening po sa lahat. We pray Good for evening. strength. We pray for strength po. We pray for Okay. strength. Na bigyan po tayo ng lakas ng loob, na makayanan po yung kung ano mang pong hinaharap natin, na mga problema o mga pagsubok sa buhay.
Yes, thank you very much. Tama, no? Katulad din yung ano, bukod dun sa, tama, parang kay John Lars rin, no? Hingi tayo ng tulong o lakas, no? Tama yon. And karamihan naman, no, hindi ko sinasabing ako, I mean, siguro ako or kayo, hindi ko sinasabi. Anyway, karamihan naman ng dasal natin is like, uh, ano, the usual, no? Meaning to say yung, halimbawa, tawag dito, ah, sa school, gano'n, yung mga estudyante, Lord, sana makapasa ako, yan, mga gano'n, no? O kaya pag may nililigawan, yung isang teenager, oh Lord, sana sagutin niya na ako. O kaya, yung mga tumaya ng loto, no? Lahat nagdarasal eh, no? Eh, ang dami nila. Eh, isa lang yung mananalo. No? So, Lord, sana manalo ako, ganito, sana matanggap ako sa trabaho, sana, gumaling na ako. Yun, yung mga ganon. Yung mga ganong prayers. No? Sa isang sports naman, alam mo, sa boxing, no? Ganon. Tawag dito, yung isang side nagdarasal na sana tulungan siya ng Diyos na manalo. Tapos yung sa isang side, ganon din. Nagdarasal na tulungan siya manalo. So parehas, no? Parang nagdarasal. So isa lang mananalo. Ganon. So, siya lang ang tinulungan. Parang ganon. Hindi ganon, no? Hindi ganon. So, ang ganong prayer, no? We pray for, basically, we pray for our material needs. Okay? Material na mga pangangailangan natin. Okay? But, sabi ko nga, higher than that is a prayer na kung saan mas mataas doon sa yung Lord, pengin ito, Lord, sana ganito, sana parang mas mataas than that is a prayer na ikaw naman yung gusto magbigay. Yon. No. Again, ulitin ko, that's normal. Na siyempre may tatay tayo, siya yung makapangyarihan, siya yung tatay natin. Siyempre, parang may anak, nangihingi. Daddy, pengin naman pera, daddy, pengin pambili ng ganito, daddy, pengin di ba? Ang daming request, Parang bucket list eh. We're praying, to God, But as we grow or as we mature, in our spiritual life, in our spiritual endeavor, dapat nagbabago rin yung ganong prayer natin. In the sense na, dapat nagpe-pray naman tayo na tayo naman makapagbigay. Diba? Lord, ano kayang pwede kong magawa para sa inyo? Ganon. Kaya nga yung prayer natin na kung lahat po tayo dito ay pamilyar na doon sa Maha Mantra, yung Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Ang buong prayer na po na yon, ang ibig sabihin po nun, ang dasal na yon is praying like this, yung, Oh my Lord, oh energy of the Lord, kindly engage me in your loving service. So yung dasal natin, na sana makapag-engage po ako sa pagsisilbi sa inyo na may pagmamahal in your loving service. No? Sabi nga kanina, 'di ba? Hindi naman habang buhay yung anak natin hingi nang hingi. 'Di ba? O tayo, hanggang ngayon ba may pamilya na tayo? Ganun pa rin po bang relationship natin sa mga magulang natin na may sarili na tayong pamilya? Ganun pa rin, umaasa pa rin tayo sa ating mga magulang? Hindi na. Nagbabago 'yan. So as we mature, we don't pray for material things as much as possible. Kumbaga, hindi na natin yung dasal natin. Ang dasal na natin, Lord, sana makapaglingkod ako sa iyo. Lord, maraming salamat at nagising ako ngayong umaga. Yung ganon. Nagpapasalamat na lagi na, Lord, salamat may pagkain kami. Diba? Kahit na, let's say, konti lang.
Hindi na yung ano, hindi na yung, Lord, sana naman dinagdagan mo 'tong ano, pagkain namin. Bakit yung kapitbahay namin, laki-laki ng bahay. Sana lumaki rin bahay namin. Yung gano'n, hindi na tayo gano'n, 'no? Kung gusto nating mag-mature, actually gusto natin but, malalaman natin. Yun ang magiging sukatan, 'no? Magiging sukatan. Kung ang dasal natin palaging para sa atin, ay medyo ano yun, nasa kumbaga sa level ng hindi pa tayo gano'n, yung ating grow, yung pagiging mature natin, hindi pa kasi panay pa tayo hingi, 'no, kay Lord, 'no? Parang papunta sa atin, eh. Ang prayer is, Lord, pahingin nito, Lord, pahingin nito, 'no? So, as we mature, gano'n na, gano'n na yung mararamdaman natin kung ang prayer na natin, Lord, ano, sana makapagsilbi ako, Lord, ano kayang magagawa ko para sa inyo, 'di ba? Yun ang iniisip natin, what can I do for you? Yun, mas mataas na ano na yun, na mood ng prayer, 'no, na you want to serve God, 'no? Hindi na ikaw yung pagsisilbihan ng Diyos, hindi na tayo, 'no? Hindi na natin siya makikita na laging nandiyan si Lord, hingin natin 'to, nandiyan si ano, ano bang mabibigay niya sa atin, 'no? Yung gano'n. Hindi na, ano kaya ang mabibigay natin sa kanya, okay? And also, 'no, bago ko malimutan kasi kanina naisip ko na 'to, is if we are going to pray, 'no, to God, 'no, that He can give us anything na ipe-pray natin, okay? Siyempre gusto na natin kung may bibigay man siya sa atin, yung bagay na ano, truly, will satisfy us, truly, uh, what we need, 'no? Hindi yung bagay na pansamantala lamang. Halimbawa, let's say nag-pray ka, Lord, sana ano, magkaroon na rin kami ng bahay at lupa, 'di ba? Yung bahay at lupa, puwede naman niya mabigay talaga sa'yo, lalo na kung, i-endeavoran mo nga 'yan, eh. I mean, 'di ba, may kasabihan nga ano, eh, "Sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa." Ano, magkakaroon ka niyan, 'no, kaso pansamantala lamang 'yan, 'no? Kung tayo, ano, ah, nag-aaral tayo ng knowledge or wisdom, maiisip natin o maituturo sa atin o malalaman natin na yung mga material things will not last, 'di ba? So, kung hihingi ka ng something, hindi rin naman magtatagal, okey, eh, puwede ka namang manghingi ng something na ano, will be of pure benefit na, 'no, eternally, 'no? So, yun ang ating i-pray, 'no, spiritual, na to be, yun nga, to be engaged in His loving service. Kumbaga hindi ka hihingi ng isang bagay na pansamantala lamang. O kaya halimbawa ikaw, 'no, ewan kung kilala niyo si Elon Musk kasi ano yun, sikat yun, eh, na supposed to be siya yung pinakamayaman, 'di ba? Kung si Elon Musk, 'no, si Elon Musk, puwede kang humingi sa kanya ng isang thing, 'di ba, hingi ka ba sa kanya ng ano, ng 1,000,000, 'di ba? O kaya hingi ka ba sa kanya ng ano, ng candy lang o ng isang computer o isang laptop? Hindi, hingi ka rin ng alam mong ano, ah, talagang mabe-benefit ka. Gano'n din if we pray to God, 'no, we should, be, wise enough to pray for spiritual things or spiritual benefit na really, tayo ay ano, tayo talaga yung makikinabang, yung spiritual being inside this body, tayo mismo. We will not ask for material things na alam naman nating temporary, 'no? Isa yon na sana as we chant, 'no, dahan-dahan ma-experience natin yung gano'n na na pagtaas ng ating ano, ng ating, relationship sa Supreme Person o yung maturity natin
dahan-dahan maramdaman natin, no? Maramdaman natin na nagmamature na tayo kasi nakikita natin na yung ating, let's say, ang ating pagdarasal ay hindi na puro pansarili, no? Hindi na puro pansarili in that sense, no? Sa totoo lang, no? Kaya nga pag at least, no, halimbawa, may nangyari sa lindol sa Japan, di ba? At least, sana mapagdasal man lang natin yung mga yun, eh. I mean, yung mga Japanese people na, di ba, meron ngang campaign na pray for Japan o kaya pray for Israel or whatever. May, at least yun, you pray for other. Di ba, hindi na yung laging sarili mo lang, magdarasal ka lang para sa iyo lagi. At least yun, you pray for others. And that is very nice also. You are concerned with the kung ano yung mga pangangailangan ng iba. Okay, concerned din tayo. So yun ang sana, no, dahan-dahan, no, as we practice this meditation, sana ma-experience natin yung dahan-dahan na makita natin, uy, hindi na ako puro hingi ngayon, Ganon. O kaya, paminsan-minsan na lang ako nang hingi kay Lord. Okay? Nagbibigay na ako ngayon. Ano yung binibigay natin? Bibigay tayo ng time, bibigay tayo ng energy, nag-glorify tayo sa Kanya, di ba? Nag-aaral tayo ng mga salita niya, no? We spend time for His pleasure naman. Hindi yung we pray para laging sa pleasure natin, no? This time, we pray na makapagbigay tayo ng happiness sa Kanya. Hindi yung sa atin lang. Kasi nga, we are maturing spiritually. Kumbaga, ngayon, sa edad natin, no, tayo na nagbibigay sa magulang natin. May birthday yung father natin o mother natin, tayo na yung magre-regalo, di ba, sa kanila. Hindi yung birthday nila, pero tayo pa hihingi. Parang ganon. Birthday nila, pero tayo yung sentro ng party. Parang ganon. So, hindi na, no? Tayo, dahan-dahan. Nagmamature na tayo. Okay? So, yun, no? Isa yun, na sana ay dahan-dahan matutunan natin, no? At sa pang gusto kong may time pa tayo, gusto kong malalaman natin yung maturity natin sa spiritual life. Gusto kong i-share sa inyo ngayon is kung paano ba natin malalaman na nagmamature na tayo sa spiritual life o nag-a-advance tayo spiritually. Okay? So yun, unang-una, yung kanina nasabi ko na hindi na tayo lagi nang hingi, no? O kung meron man tayong hingin, it's na ma-engage tayo sa service ng Supreme Lord, na makapaglingkod tayo sa Diyos. Okay? At malalaman natin na nag-advance na tayo spiritually, isa din is yung tinatawag na yung attraction natin. Nasaan na ba? Kung ang attraction natin, yung puso natin ay nandito sa mundo. Okay? Material things, material position, anything material, nandito yung natin, attraction natin. Ibig sabihin nun, yung attraction natin sa Diyos ay hindi ganong kalakas. Kasi nandito yung attraction natin sa mundo eh. Diba? Pera man yan, katanyagan man yan, diba? Kayamanan man yan, material wealth, diba? Nandito, no? Pero once we develop this, yung nag-advance sa spiritually, is, ang naman natin is, yung attachment natin is nasa Kanya na. No, gusto natin more time na naalala yung Diyos, more time na ino-offer natin sa Kanya. Ngayon, mapapansin nyo, pag ganon, yung attraction naman natin sa mundo ay nababawasan naman. So, doon mo malalaman, parang pag tumataas yung ating attraction sa Diyos, ganyan, tumaas dito, di ba? Yung attraction natin sa mundo, nasa baba. Okay? Pag tumataas naman yung attraction natin sa mundo, yung attraction naman natin sa Diyos, nasa baba naman. So,
doon natin malalaman. So mag-gauge natin na nasaan na ba tayo spiritually. Ano ba yung mga concern natin? Diba? Yun, malalaman natin. And isa pa, no, malalaman natin nag-advance tayo spiritually if we gradually know yung identity natin, no, that we are spiritual. How can we advance spiritually if we don't even know that we are spiritual being? Diba? Paano tayo mag-advance? Paano malaman na ano na ako, advance na ako, hindi mo pa kilala yung sarili mo bilang spiritual being. Bilang eternal spiritual being, eternally related to the supreme spiritual being, yung Diyos. No? So yun yung mga una. Hindi tayo mag-advance spiritually kung hindi natin kilala yung sarili natin bilang spiritual being. Okay. Meron po bang tanong? Thank you very much sa inyong lahat. Magandang gabi. Ma'am Lynn, at sa lahat ng umatin ngayon, thank you very much. Ngayon, kung meron kayong tanong, pwede na po nating subukan nating masagot kung ito ay aking alam. Thank you very much. Thank you so much po, sir. Anyone po na merong questions po or gustong i-share? Okay. Sige po. Parang wala pa man, sir, so far. Questions. Si Sir Lars. Meron po kayong question, sir, or may gusto kayong i-share? Yeah. I just want to clarify, how can we separate yung ano nga, yung natawag na self tsaka yung mga emotions natin? Is it that the emotions is it tayo ba yun o yung ganun nga? Okay. Kasi may mga nararamdaman tayo, minsan nasabi natin na yun tayo, parang yun ang nararamdaman natin. Opo. Tayo Okay. ba yun? Tayo ba yung nasasaktan na yun o is it something else? Opo. Sir, Sir Paul, narinig niyo po ang question ni Sir John? Sorry na wala ako kanina. Pwedeng pa iulit, Sir John? Opo. Yeah. Yung kasi yung regarding do sa ano, yung spiritual, we're spiritual being. Yeah, I understand. But what we are feeling now, yun yung mga ano natin yun yung mga experiences natin as being a human. But sa ito yung pinapaniwalaan natin at saka yung ina-accept natin ngayon na knowledge is that we are a spiritual being na ito ngayon, ang na-experience natin na ito is just as, hindi ko rin masabi, it is a temporary, it's just a challenge, or pero bakit, paano natin na-experience to? Paano ba natin i-handle to? Yes. Opo, sir. Okay, Sir John, thank you very much. No, unang-una, sa Living with Meditation, we are teaching yung reality ng identity natin. So, sa ngayon, kung hindi natin alam pa o hindi natin maintindihan, but as we practice meditation, we will come to realize yung identity natin bilang spiritual being. So, later on, maintindihan natin, it will not be a question of belief, no, na parang tinatanggap natin or hindi natin tinatanggap. No, it's beyond that. It's the reality of who we really are. Okay, that's unang gusto kong i-point out, no, yung reality, no, ng identity natin. And pangalawa naman yung sa sinasabing ni Sir John na
ah, yung mga na-experience pa natin kung parang bakit ba nangyayari sa atin ito or something. Yung mga nangyayari sa atin dito, it's also because of our own doing. Sabihin, walang mangyayari sa atin na hindi para sa atin. Okay? That will fall into the knowledge o yung law na tinatawag na law of karma. So kung may na-experience tayo ngayon, let's say may pinagdaraanan tayo ngayon, it's because of some past actions natin, in some past decision natin. Kung ano man ang nangyari sa atin ngayon, it's because of our own decision and our own action before. That's why it resulted kung ano ang meron tayo ngayon, kung ano ang nangyari sa atin ngayon. So, gano'n. Halimbawa, let's say, nagkaroon tayo ng, halimbawa, sakit. Halimbawa, sakit sa baga. No? Dahil sa pagsisigarilyo. No? Halimbawa lang. So, that will eventually trace back to our action and our decision. No? Lalo na kung alam naman natin na ito ay makakasama sa atin, pero siguro dahil makasanayan, hindi natin matigilan kahit alam na natin o nasabihan tayo na hindi makaagan sa kalusugan natin, ay ginawa pa rin natin. So magbubunga ito ng action. So may experience natin yung result na yun. So we are the one experiencing the result in this body. Kasi nandito tayo sa katawan na to eh. Tayo na-experience ng kung ano man nangyari. Although hindi ako yung kamay, no? Hindi ako yung kamay na to, no? Since nandito ako, I'm aware. Yung consciousness dito is aware hanggang sa dulo ng aking buhok nararamdaman ko. Okay? So pagka ikaw tayo yung nakakaramdam kung naipit na mararamdaman mo. No? Ikaw yung person actually na merong pakiramdam, no? Ikaw lang, tanging ikaw yung person na yun ang makaka-experience nun. So, since nandito tayo sa katawan na to, kung ano man nangyari sa katawan na to, may experience natin. Kung may experience man tayong pleasure sa mga senses natin sa katawan na to, may experience mo rin yun. But, gradually maintindihan natin, all these material experiences will be temporary. And for us, it will not truly satisfy us, yung spiritual being, tayo mismo, na mga experiences materially, kahit material pleasures, diba? Hindi, yung senses natin, hindi tayo mapupunan. Kaya nga may mga ibang tao sobrang supposed to be, nasa kanila na yung lahat eh. Parang gano'n. But, hindi pa rin nakaka-experience ng true happiness deep within their hearts. Alam nila may kulang. Ano yung kulang na yun? That is yung kanilang spiritual relationship, loving relationship with God. Kasi pag wala tayo nun, we are like fish out of water. So yun ang mangyayari. So spiritual being ka, you need spiritual food. But we try to fill that up, no, with material things. Parang yung isda, no, nagpunta sa lupa at doon niya gustong mamuhay. So kahit anong gawin niya ron, kahit bigyan ng bagong cellphone yung isda o bagong kotse, hindi siya magiging masaya because that is not his home. So ang real home niya is sa tubig. Ganon din tayo bilang spiritual being. Ang kailangan natin is spiritual food, spiritual loving relationship with God and with others. So, yun po. Thank you very much, Sir John. Thank you, sir. Well said. Thank you very much po. Any other questions po or further questions po? Meron pa kayong question, Sir John, Lars? Or anyone po? Okay na po.
Well said na address ni brother or the teacher yung concern ko. Thank Okay, you very much, Sir John. Thank you very much. I appreciate that. Thank you po. Anyone else po na merong questions po? Okay. Kung wala na pong ibang questions, mag-proceed na po tayo sa Kirtan meditation with na i-lead po ni Sir Hilary. Thank you so much po. Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Thank you very much po, everyone. See you next Saturday community call. Haribo, thank you po. Bo, thank you so much po. Thank you so much po sa lahat, kay Sir Paul and kay Sir Hots po, and to everyone who joined our community call for tonight. Hope to see you all po again next week. Thank you so much po. Ingat po ang lahat. Bye-bye po.